So guys, magandang gabi sa inyo mga idolo. Bago natin simulan yung ating tournament shoutcasting para sa gabi na to, may nagpapaplex lang. Isa sa mga moderators at subscribers ni Boss Alfie Plays, shoutout kay Ann na taga Bulacan, Philippines. Meron siyang 296,000 na charisma mga tol. And currently 25 stars mythical honor yung kanyang rank. Ang kanyang highest rank ay 62 mythical glory. 98 yung kanyang total heroes at meron siyang 143 skins. And ang kanyang model skin para sa kanyang avatar, syempre yung collector skin ni Angela, no? Album check tayo mga tol. Sa mga naghahanap na kaduo, sa mga naghahanap na jojowain, eto sa inyong harapan si Madam Ann. Ayan, libreng-libre, fresh na fresh. Parang kanyang buhok mga idol, no? Kakatapos lang maligo mga tol. Sabay selfie, wala pang suklay-suklay. Nandyan sa inyong harapan si Madam Ann. Alright? Naghahanap yan ng kabebe mga idol. Naghahanap ng kaduo 24/7. Favorite hero Angela. Idol, lights off, lights on, garantisado, papatungan kayo ni Madam Ann. Yung kanyang Angela. Okay, eto pa yung kanyang picture, nakasalute, mala Lamox, mga idol, no? Kung kilala nyo si Mox, si Mox Lamok, mga tol, mahilig sumaludo. Parang si Ann, napakapula ng mga labi. Kita nyo naman yung kanyang mga labi, mga tol, kissable red lips mula dito kay Madam Ann. Alright, eto ang kanyang logo ng kanilang squad, Zodiac Brave. Okay, mahilig pala sa biyak-biyak na picture si Madam Ann, ano? Hindi makontento sa isa. Gusto niya marami lagi yung picture kahit yung iba hindi naman nakikita, no? Alright? Tingnan nyo naman, no? Isa lang yung album pero magkakapareho lang naman. Pero gusto niya madami, no? Ayan si Madam Ann, mga tol. Yan ang kanyang album. Magbasa tayo ng konting comment, no? Makichika tayo. Wala, ito may isa. Sabi pa cash out. Ayun, mukhang tinging mayaman si Madam Ann. Kaya naman may nagpapa-cash out sa kanya. Check natin yung kanyang history mga tol. Alright? Ito ang kanyang history. Wow! Wala pang Valentine's Day pero 3 choco na yung nakikita ko mga tol. Grabe naman yan. Bilangin natin yung kanyang history defeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grabe naman yung history mo, Madam Ann. Sana all ganyan yung history, no? Puro talo, mapa-classic mo, mapa-RG, mapapa-quit ML ka na lang talaga, no? Kaya mo nga ginusto na mag-classic para kahit papaano makapagpahinga yung rank mo, yung stars mo. Kaso ang problema, pati ba naman sa classic, matatalo ka? Siguro, Ann, nakikita ko dito, may papayo ko sa'yo, bago ka mag-quit mag-ML, try mo mag-brawl. Kapag nag-brawl tapos lose LS ka pa rin, ayun, siguro mag-quit ML ka na, tanggalin mo na yung ML sa applications ng cellphone mo, ibig sabihin, hindi para sa'yo yung Mobile Legends. Current season, 282 matches, 52% win rate, and 44 MVPs. Grabe naman yung win rate mo, Madam Ann. Napakataas. 52% win rate, konti na lang, babagsak na sa 49%, no? Iintayin namin yan. All season, ito ang kanyang total matches, 9,576. Ang kanyang current win rate all season, ayan, yan ang mga gusto kong win rate, 47%. Alam nyo mga tol, nakakaawa yung mga ganyang percent ng win na, no? Hindi ko maintindihan. Siguro ito yung mga klase ng hero na talagang si Madam Ann kung naglalaro ng MLBB, lamang pa yung talo niya, no? Kasi syempre less than 50% yung kanyang win rate. So ibig sabihin sa 9,000 beses na paglalaro niya ng ML, mas lamang pa yung games na lagi siyang talo, no? 569 yung MVP. Kita nyo naman, mahilig sa number 69 si Madam Ann. Okay? Favorite hero, current season, Bruno. Wow! Ito nakakapagtaka, no, mga tol. Bruno yung kanyang main hero ngayong season. Pero ang taas ng win rate. Despite na pangit yung kanyang overall win rate dun sa current season, halatang nagpapapilot. 'Di ba? Nagpapapilot si Madam Ann para sa kanyang Bruno. Tapos gumagamit pa ng Angela, nagnanana, Carrie, Lilia, and Odette.
All season naman mga Perd, Angela, 1,600 matches, 47% win rate. Nakakaawa yung win rate ni Madam Ann para sa kanyang Angela. Pero okay lang, I'm sure yung mga pinapatungan ni Madam Ann, satisfied, and the pleasure is yours ang laging sinasabi pagkatapos ng ating game. Wow! Atlas user din pala si Madam Ann mga tol. 1,241 matches at eto, wow, ang lakas ng loob mag-Harley mga Perd. Okay, nag-Harley din pala to si Madam Ann, 45% win rate, Nana 46%. Ang sakit sa mata mga tol, wag na natin ituloy. Ewan ko na lang, ayokong sumakit yung mata ko ng tuluyan dahil wala ako nakikitang mataas na percent ng kanyang win rate. Credit score mga tol, 106 yung kanyang current credit score. Kulang ng 4 sigurado. Kapag nainis to sa mga kakampi niya, tinatrash talk niya yung mga kakampi niya. Laging mute to, kung di naman siya yung laging nare-report. Kaya ganyan, kababa yung kanyang credit score. Okay, Boss Dejo, wait lang po mga tol. Mag-intay po tayo, live stream. Ayan, walang kabebe, walang kaduo, nakakaawa naman. Nakakaawa naman, malapit na yung Valentine's Day. Madam Ann, baka naman, may ilang araw ka pa, meron ka pang 10 araw para maghanap ng lolokohin. Magpapaloko, sorry. Jojowain. Alright? Jowain para sa February 14 tapos February 15 break-in mo na, no? At least meron kang flowers na matatanggap on February 14. Mentor info, wala siyang mentor. So, baka naghahanap dito ng ime-mentor mga tol. So, okay na. And maraming salamat, syempre, sa pagbisita ni Madam Ann, sa pagdalaw ng ating live stream. Ipagpatuloy mo lang ang pag-subscribe. At syempre, ang pag-moderate ng ating comment section. Thank you so much at magandang gabi. Sana nag-enjoy ka sa pag-flex ng iyong profile. Happy New Year! Happy Valentine's Day! And Merry Christmas. Okay? Alright. Proceed na tayo sa ating tournament. Hello, how to join? Ayoko mag-jowa. Shoutout kay Madam Miejin. Di na pala tournament, flexing na pala to. Nasaan na yung mag-i-invite sa akin? Pasensya na, Boss Deju, dahil busy tayo sa pag-shoutcast. Busy tayo sa pag-flex ng napakapangit na win rate ni Madam Ann. Uy, kumpleto na yung mga teams natin, ha? Sorry guys sorry, medyo nalibang tayo sa ating ginagawang flexing, no? Na-miss ko yung pagfe-flex. Hello sa 34 million viewers worldwide. Pangit pala, sabi ni Kel, still hungry. Magandang gabi sa mga viewers natin. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood dito sa ating tournament na isa-shoutcast. Walang iba, ang MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals, owned, organized, and sponsored by Madam Miyaka herself. Syempre, with assistance from always reliable si Boss Deju. Kaya naman tayo nagkaroon ng idea. Ano ba yung ibig sabihin ng MDT, no? Originally, ang ibig sabihin daw ng MDT is Miyaka Dream Team. Pero ngayon, dahil katandem niya si Boss Deju, ang ibig sabihin ng MDT ay Miyaka and Deju Team. Alright? So, sa lahat ng mga viewers natin, 2,500 pesos po ang maiuwi ng ating champion team. And first runner-up, 500 pesos. So ngayon mga tol, currently ang magkalaban ang main PH version 2 at ang kalaban nila ang main Miyaka V1. On the blue side ang main Miyaka version 1. Tama po ba ako? Ang maglalaro sa main Miyaka version 1, nandito si Deju, kasama niya si Lancy, si Squala, si Owner at si Papi. Habang dito naman sa pulang kupunan, mula sa ating main PH version 2, maglalaro si Daichi, si Ryojin, si Bush, si Trebs at si Super Kiel. Hello nga pala sa buong MDT family. Yung usapan namin ni Madam Miyaka, kapag merong isang miyembro sa inyo na hindi nakapollow sa akin, alam nyo na, Madam Miyaka, alam mo na, isesend ko na sa iyo yung Gcash mo at maniningil ako. Okay? So, shoutout sa mga taga-MDT dyan. Yung mga hindi naka-follow sa akin, yung mga hindi nagtatap at hindi nag-share ng ating live, baka naman. Kasi kapag hindi nyo ako pinalo, kawawa naman si Madam Miyaka. Yari kayo sa akin, pagkakaltukan ko kayo. Ayan, no? Sabi ni Madam Miyaka, i-follow nyo ako. Guys, maraming salamat sa lahat ng mga supporters ng MDT family. Siyempre, kay Boss Alfred Place, ang inyong shoutcaster for tonight. Shoutout nga pala sa mga top viewers natin. Nandyan si Ann, si Annie Colin Bayron, si Charming, si Kel Still Hungry, si Ted, at syempre,
syempre, hindi pwedeng mawala sa ating live stream ang aking Madam Manager, si Madam Yejin. Shoutout kay Madam Yejin, ang manager, handler, and host ng palaging live stream ni Boss Alfred Plays. Shoutout din kay MDT Dre, kay MDT Waku, kay Ted Susa, kay Yona Kuon, kay Germs, shoutout kay Facundo, kay Kai, kay MGD, kay Mix, kay user 1741399037571, kay Kai, kay Yani, kay Yui, kay Finest Yumi, kay Norty. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers natin. This is game number 1 pa lang ha. Game number 1 ng ating MDT Clash Season 2 Tournament Best of 5 Grand Finals. Alright, so sa ating drafting phase, 2 heroes ang nawala agad-agad para dito sa ating Miyaka version 1 na team mga tol. Aurora and Matilda will be banned out para sa ating game number 1. Same dito sa Digi at si Iksha mga tol. Our first 3 picks on the side ng Miyaka version 1. Nandito yung kanilang Guinevere with a Spatial Migration and Violet Requiem. Kasama naman si Faramis na meron namang Shadow Stampede at yung extended team fight na gustong mangyari dito ng MDT Miyaka version 1. Yung Netherrealm na sagot na isang Faramis at syempre yung Arlot with a Final Slash mga tol. Going to the side naman ng ating main PH version 2, nandito yung kanilang baka na pula mga tol, si Top Global Bush para sa kanyang Minotaur mga eyeball. Yung Disperse Stop with a Flicker, sasabayan mo pa ng Minoan Fury, garantisado yung knock-up strike ang tina-target. Yung alam niyo yan, yung team fight oriented na composition ang gustong mangyari dito ng mga players ng ating main Miyaka version 1. Lalong-lalo na meron silang piniling marksman na Claude with the Art of Thievery, samahan mo pa ng BMI at Blazing Duet at ang kanilang jungle, tol. Detonas welcome mula dito kay Barats. Nako, yung dalawang paboritong hero ni Madam Yejin, yung Minotaur na nanggigigil lalong-lalo na kapag napakalaki. Tapos etong si Barats, napakatigas ng isang Barats, tol. Isasama mo pa sa Minotaur. Ano ang magiging counter on the side ng ating Miyaka version 1? So, etong pick nila dito, si Squala, anong gagamitin niya? Florin! Uy! Very unfamiliar para makakita ng Florin para sa ating game number 1. Pero eto na, let's go to our loading screen. Ang mga players at ang mga heroes na gagamitin nila for the side ng main Miyaka version 1. Nandito si Honor para sa kanyang Arlot, Lancy gagamit ng Guinevere, Deju para sa kanyang Faramis, si Papi para sa kanyang Bruno at si Squala ang gagamit ng Florin. For the side naman ng ating main PH version 2 ang nasa pulang kupunan. Maglalaro si Bush bilang Minotaur, Super Kiel para sa Terisla, si Daichi magbabarats, si Trebs para sa Vexana at si Ryujin ang gagamit ng Claude. Lamang picking sa red team, Bat Squad versus Squad 1 niya. Mga tol, tingnan nyo po yung ating caption mga eyeball, and welcome sa MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals, owned, organized, and sponsored by Madam Miyaka. Mga eyeball, jungle for the blue side. Ang main Miyaka version 1, nandito si Guinevere with a Spatial Migration and Violet Requiem. Ang kanilang row naman ay si Florin. Mid laner will be this Faramis. Para naman sa ating main PH version 2 mga tol, sila ang nasa red team. Barats will be the core. Mid laner or position 4 ay si Vexana na merong Eternal Guard. At ang kanilang tangke ay si Minotaur, yung baka na kulay pula with the Desperate Stop at syempre yung kanyang ultimate na Minoan Fury. For our gold lane mga eyeball, magtatapat yung worldy ni Bruno para dito kay Papi, habang yung Claude, yung marksman on the red team. Para naman sa ating XP lane mga bird, magtatapat si Terisla with the penalty zone, kalaban si Arlot na merong Final Slash. Ang ating first Lito Wanderer of the game, sino nakakuha? Hindi natin napansin yun mga tol. Sino ang nakasecure ng ating first Lito Wanderer of the game? Mukhang si Lancy, level 4 na siya, pero dito on the top lane, medyo magiging maingat tayo sa ating mga binibigkas na mga salita mga bird, no? Hindi natin masyado idedetalyado yung mga nangyayari within the game dahil 7 seconds lang po ang delay na meron sa TikTok, no? Syempre, hindi naman sa sinasabihan ko na may mga nag-i-stream snipe, pero para maiwasan on the top lane, first blood mula dito
sa ating Claude na pagtulungan doon yung tropa nating Gold Lane. Ako po, dito sa may bandang ilog, meron namang trade na magaganap. Yung Minotaur naman ang nabigyan. Dito sa may side, sa may bandang baba at yung Turtle, available na in 5 seconds. Lancy getting that level 4 agad-agad. Tapos yung passive ng isang glue mga tol. Yung hatid na magic penetration additional doon sa ultimate ng isang Florin, pero nandun binagsaka ng Eternal Guard. Special migration pa out. Yung mga members dito ng blue team mukhang hindi na makakaresponde sa ating unang pagong, and getting that first turtle on the red team. Mga tol, nandun yung Netherrealm pero hindi maiisalba. Meron pang hatid na penalty zone sa isa, and 2 members are down for the side ng blue team. Yung main Miyaka version 1 mga bird, sila ngayon ang nadedehado. Sila ngayon ang nahihirapan, pero may talon na gagawin ni Lamon with a Detonas welcome. Naku po, Lancy, mawawala na naman yung isang member on the side ng blue team, pero mukhang papalag pa ba yung Barats na napakatigas, makikipagkaldagan, pero buti na lang nandun si Terisla para i-zone out yung mga players ng main Miyaka version 1. Main PH version 2 ang may kalamangan at this exact moment mga tol. 3 minutes pa lang ang ating bakbakan, pero hawak ng main PH version 2 yung kalamangan mga bird. Ito ang nakikita ko dito mga tol, no? Si Boss Eskwala, no? Hindi ako sanay na gumagamit ng support hero si Boss Eskwala mga bird. Dahil ito, alam ko, mahilig to sa mga setup na heroes, no? So, aasa sila dito kay Lancy para magkaroon sila ng setup. Same with this Arlot with a final slash. Yun yung kanilang magiging pondo, no? Yun yung babangkuhan nila para magkaroon ng initiation. Pero mukhang may masasalubong sila. Si Lancy, yung kanyang Psycho Ball. Ang tanong, makakatakas ba? Pero 3 yung kanilang kalaban. 3 laban sa 3, pero inabutan ng Detonas welcome. Kinain mga tol. At sabay niluwa, pero yung kill napunta doon kay Minotaur. Hindi na isalba nung Netherrealm mga bird ng isang Paramis yung buhay ng kanilang jungler. Nandito na yung Eternal Guard. Naku po, mukhang mapupuruhan yata. 3 members mula dito sa ating blue team ang nahihirapan on the top lane. Papasukin nung 4 mula sa main PH version 2 at double kill ang nailista mula kay Daichi. Nandun yung special migration with a Violet Requiem getting that kill mula dito kay Lancy. Meron pang emoji na naitawid, pero okay lang daw. They will back away dahil yung pagong available na. Second turtle of the game. Grabe, mga bird. Oy! Naagaw pa, tol! Yung Barats, yung nagsaing, pero yung Guinevere, yung kumain. Speaking of kain, Honor, tama ka na. Maling liga yung papasukan mo. Naku po mga tol, yung mga players on the side ng Miyaka PH version 2, anong nangyari? Inagawan ng retry, tol. Dumaan lang yung Guinevere, sabay pindot ng retribution. Commended yung ginawang retribution doon mula dito kay Lancy, pero di punta tayo dito sa may bandang ibaba. Labanan ng dalawang ating gold laners mga tol, pero hindi pa pala nagpapalit ng lane yung XP lane at gold lane ng ating red team, ang main PH version 2. Mga bird, 8-2 yung ating talaan. Meron lamang 3,000 gold ang mga members mula sa pulang kupunan, pero may 1v1 ng dalawang mage mula dito kay Deju. Naku po, yung Paramis, papasukin yata ng Claude with a BMI in, and they will back away. Magdi-disengage na lang muna dahil wala pa namang major objective. Matagal pa bago mag-spawn ang ating ikatlong pagong. Hello sa 48 million viewers worldwide. Magandang gabi sa inyo mga tol. Welcome sa MDT Clash Season 2 Best of 5 Tournament Grand Finals. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers natin. Game number 1 pa lang to mga bird. Men, tandaan nyo, game number 1 pa lang ito. At mukhang maganda yung ating magiging laban. Mga tol, yung mga players on the both teams, may kanya-kanya silang ikot na ginagawa at nandun yung special migration, binagsaka ng Eternal Guard at hindi makakasurvive doon si Kuya Mubek. Sana may final slash pa na ginawa si Arlot. Naku po, nandun yung Netherrealm para maisalba yung buhay ng isang Paramis, pero may off-cam kill ang nailista mula kay Lancy. Nako, yung Blazing Duet mula naman sa ating Claude. They will disengage, they will back away dahil okay na daw yon. Dalawang heroes ang napitas ng mga players on the side
ng main Miyaka version 1. Yung kaninang 3,000 kalamangan na meron ang main PH version 2. Ngayon, gawin mo ng 2,000 na lang. Yung pagong available na. Mga tol, 5 laban sa 5. Bakbakan ng mga teams mula kay Madam Miyaka. Yung baka, zone out lang yung mga players on the blue team. Habang yung baka naman, yung Terisla, naku po, anong ginagawa ni Lancy? Wala siyang kasama, mga bird. I think bad decision making yon, no, on the side ng mga players ng blue team. Pumasok ng mag-isa yung Guinevere. Tinatry niya ulit na gawin yung ire-retry na lang sana niya, no? Pero nag-isip doon yung mga players ng red team. Hindi nila basta ginaw yung turtle kasi naniniwala sila na magaling talagang mag-retry si Lancy. Pero eto na, may engagement na nagaganap on the top lane. Blazing duet pero na-shutdown na muna ni Owner. Gawin mo ng 2 mula dito sa kanilang Arlot at 3 members sa magkabilang kupunan ang natugnas sa engagement na yon. Mukhang susunod pa nga si Minotaur. Yung baka ginawang bulalo. 3 manlalaro on the side ng main PH version 2 ang tuluyang na mahinga doon sa engagement na yon, mga bird. Yung Arlot ni Honor, sabi ni Charming, hello sa 66 million viewers worldwide. Magandang gabi po, mga tol. Magandang gabi and welcome sa game number 1 ng MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals Best of 5. Yes, Best of 5. 5 aksyon ang aabangan natin, mga tol, at unang laban pa lang to. Unang salpukan. Alright? Shoutout nga pala sa mga taga-MDT dyan, mga tol, no? Sa mga nagpa-follow sa akin dyan. Pasensya na ako, hindi po ako bumabasa ng comment section dahil nakafocus po ako sa aking shoutcasting. Kasi kapag meron akong nalaman na hindi naka-follow sa akin, galing sa mga players or sa mga supporters ng MDT, mga tol, sisingilin ko si Madam Miyaka. Sisingilin ko sa ginagawa kong pagsha-shoutcast si Madam Miyaka pag meron isang miyembro nyo ang hindi nakapollow sa akin. Kaya naman, Madam Miyaka, baka naman. Okay, papalo ng mga boss namin sa MDT. Guys, papalo nyo ako. Please, maraming salamat po. Yun lang, masaya na ako. Lord is available. This is the first Lord of the game. Naku po, ang ganda ng ating team fight, mga tol, no? Ang kunat ng mga members dito on the side ng red team. Meron silang Barats with the Detonas welcome. Nandun din yung Terisla, tapos nandun yung Minotaur. Mga tol, paano mo papasukin yung ganyang mga miyembro na sobrang kunat pero sinisimulan na ni Kuya mo Papi? Yung Bruno, yung Lord. Pero nandito na yung Barats, tol. Yung Barats, talagang patuloy na binabagsakan. Speaking of bagsak, may penalty zone sa 2. Nandito na yung Detonas welcome. Pero merong Netherrealm na naikasa mula kay Deju. Ang tanong, sino makakaisa? Killing spree mula doon kay Arlot. Naku po, 3 players on the side ng red team. Unti-unti silang nauubos. Yung Netherrealm mula doon kay Paramis, tol. Ang laking bagay, yung extended team fight, sasabayan mo pa ng healing galing mula dun kay Boss Escuala. Na-sustain nila yung damage output na binabato ng mga players on the side ng blue team. At dahil doon, it's a total wipeout. 5 kamote para sa mga manlalaro ng pulang kupunan. Naubos sila, mga tol. Walang nagte-take ng Lord. Nagkaroon lang ng kamustahan. Alam niyo yon, mga bird. Sumilip yung tropa mo na dati mong hindi mo pa nakikita, tapos kinamusta mo, sabay bibigyan mo ng suntok dahil naalala mo may utang pa lang hindi pa binabayaran yung kaibigan mo. Ganon na ganon yung nangyari dito sa ating Land of Dawn. Kinamusta ng mga players ng blue team yung pulang kupanan. Tapos naalala nila meron palang utang na kailangan pagbayaran. Kaya naman nagkaroon tayo ng salpukan at naubos ang mga manlalaro on the side ng main PH version 2. Eagles lang sila early. Hello sa 68 million viewers worldwide. Naku po, si Lancy nakita yung kanyang anyo. Alright? Lord is available at mukhang magmamarcha on the bottom lane ng ating pinakaunang Lord. Paano sumali? Sabi ni Ash Gray Gaming. Naku tol,
Nasa tournament po tayo. Nasa tournament tayo mga Perd. Wala po tayo sa 5v5 custom game. Kung nakasanayan nyo na nagpapalaro ng 5v5 custom game si Boss Alfric, nandito po tayo sa tournament ng MDT Family. Pasali next season mga Perd. Nako, eto na ha. 5 laban sa 5. Ang ganda ng pwesto ni Arlot dito. Available yung kanyang final slash and a flicker. Pero ayun, may pasok na nanggaling doon mula kay Lancy. Yung mga players dito ng red team, sila ngayon ang dumidepensa mga tol. Hindi yata sila makakalabas dahil yung Lord paparating pa lang. Tol, paparating pa lang yung pinakaunang Lord. Although level 1 Lord pa lang to mga Perd. Ang main goal dito na gustong gawin ng main Miyaka version 1 no, na kahit sana mapasabog man lang yung mga passive ng mga tore, yung mga inhibitor turret na available pa on the side ng red team, gusto nilang mabasag yung passive na yon para sa susunod na clash, sa susunod na pagdaloy ng mga minion waves doon sa base ng red team. Wala na yung passive at kaya na nilang itulak at ipugak. At kahit papaano, no, matupad yung kanilang hangarin na maipanalo at makapagpabagsak ng mga tore. Lalong-lalo na, inhibitor turret na lang to mga tol. Go Squala, sabi ni Miss Kali, ano price niyan? 2,500 pesos tol. 2,500 pesos. Okay, hello sa 81 million viewers. Napakarami nyo mga Perd. Shoutout sa MDT family dyan. Habang nag-iintay kayo, habang nanonood at nakikinerbiyos sa ating game number 1 bakbakan. Baka naman mga tol, please do share our live stream. Please do follow our live streamer. At syempre, mag-tap-tap na rin kayo mga tol, no? Habang kumakain, yung mga nagdi-dinner dyan, ongoing. Baka naman mga tol, mag-tap-tap kayo habang nanonood. Sana nag-e-enjoy kayo sa ating ginagawang shoutcasting mga Perd. Again, game number 1 pa lang to ha. Game number 1 and best of 5 to mga idol. Paano po sumali? Hello kay Sugar Baby. Maraming salamat kay Sugar Baby. Sa mga viewers natin, magandang gabi. Lalong-lalo na kay Madam Miyaka at kay Boss Deju. Ang owners and ang laging nakasuporta, ever supportive. I don't know kung ano meron sa kanila mga tol, no? Siguro partner si Boss Deju para sa ating tournament, no? Naglalaro pala si Boss Deju, no? Siya tong si Faramis 405. Ang KDA ni Boss Deju mga tol. So currently lamang ngayon, hawak na yung mapa on the side ng main Miyaka version 1 mga Perd. Ang laki. Ngayon ko lang napansin, 3 pala yung naka-purify. 3 yung naka-purify on the side ng main Miyaka version 1 para kahit papaano ma-counter nila yung Detona's Welcome. Tapos hindi sila ma-penalty zone at the same time, yung Minoan Fury na manggagaling kay Tito Bush. Ops! Tito Bush! Naku po, may penalty zone sa isa! Hindi na yata makakagalaw pa! Yung ating Guinevere ang unang nabigyan and getting that kill mula dito kay Bruno. Yung Lord Boy pa! Nandun yung Netherrealm pero yung mga sipa ng bola mula dito kay Bruno. Unti-unti silang tinutunaw. Nagsisipag-alisan na yung mga players on the side ng main PH version 2. Naitaboy ng mga manlalaro. Wala silang retry mga tol ha. Walang retry dahil namatay si Lancy. Pero ang tanong, itutuloy ba nila yung Lord na to? Si Super Kill mukhang ilalaban. Having this Terisla na merong execution strike pero mukhang ibibigay na nila. Second, uncontested Lord for the side ng main Miyaka version 1. All 30 ng ating talaan, mga tropa, no? Lamang ng 4,000 ang main Miyaka version 1. Sila po ang nasa blue side. And currently, ang pinakamayaman na hero nila ngayon, si Bruno, mga tol. Naka-Hasklo, naka-Mana Boots, naka-Berserker Fury, Wind of Nature, and then may Malefic Roar na mga tol. Yung passive ni Florin, inilipat na pala nila dito kay Bruno mga tol, no? Dahil papasok na tayo sa ating late game. 15 minutes into the game mga tol. Yung ating marksman, siya na ang magdadala ng ating laban. Tapos ngayon ko lang din napansin, eto pa lang si Lancy, nakatank, no? Nakatank yung Guinevere natin mga Perd. Wala siya ditong magic penetration damage except yung kanyang boots. Yung shoutcast solid, sabi ni Charming. Maraming salamat kay Madam Charming. Thank you so much for the support sa lahat ng mga viewers natin. Magandang gabi po. Eto na, kumakatok na. Lord, marching on the bottom lane. Yung mga players on the side ng main PH version 2, sila ngayon ang didepensa. Inilaglag na yung Eternal Guard mula dun kay Vexana. Available yung penalty zone with the flicker. Same with Minoan Fury. Nag-iintay lang ng tamang tempo. Yung timing ang
kailangan intayin ng mga players on the side ng main PH version 2. Pero ang tanong, marunong yung main Miyaka version 1 mga Perd. Talagang Tori lang ang tinatarget nila, no? Hindi sila nag-overextend. Hindi sila nakikipag-clash. Pero speaking of clash, hindi na nakapag-intay. Nagsipagpasukan na sila. Eto na yung salpukan. Aray ko po. Oh no! Oh no! Oh shish! Nako! Bruno, wala na si Papi. 1 versus 1 ang nawala on the side, on the red team and on the blue team. Gawin mo ng dalawa. Gawin mo ng tatlo. Nako po. Yung Claude ang nakakabawi dito mga tol. Si Ryujin rather, yung win condition on the side ng ating red team mga tol. Wala nang Tore na available. Naubos na ng mga players ng main Miyaka version 1 yung inhibitors ng ating red team. Pero hindi sila sumusuko. They have this Claude. May damage na tong Claude natin mga Perd. Ang item, check natin yung item, no? Naka-corrosion sight, naka-demon hunter, golden staff, and then naka-wind talker. Wala nga siyang actually wind of nature, no? Talagang yung aasa siya dun sa rose gold meteor. Yung shield na pwedeng i-provide ng isang rose gold meteor, lalong-lalo na kapag nag-pop up na yung kanyang HP bar, no mga tol? Magkakaroon siya ng extra shield dahil dun sa kanyang rose gold meteor. Wala na siyang pakialam dito sa marksman ng kanilang kalaban. Naku po, may kaldagan ulit na magaganap yata. Hindi na sila makakapag-intay. 5 laban sa 5. Sino ang may iwan? Sino ang may ipit? What a final slash para dito kay Arlot. Pero buti na lang na-sustain ni Minotaur yung baka mga tol. Yung kanyang healing galing. Lord is available. This is the third Lord of the game. Naku po, ibinagsak na naman yung Eternal Guard. Nandun yung Special Migration with the Violet Requiem. Pero yung healing, galing na nanggagaling dito kay Squala. Available na yung kanyang Immortality. Meron pang BMI Penalty Zone sa dalawa. Nandun yung Netherrealm and BMI in. Blazing Duet sa tatlo. Naku, mega kill na si Claude. Wala na si Arnott. 2 heroes are down for the side ng Miyaka version 1. Gawin mo ng tatlo. 4 pa ang nakatayo mula sa mga members ng main PH version 2. Merong retry tol ha. Tandaan nyo si Lancy, retry gods daw to ng MDT. 3 lang yung players na buhay. Despite na namatay si Deju dahil sa kanyang passive, yung kanyang Faramis na buhay agad. Nako, walang buhay yung Barats dito tol. Kailangan mag-ingat dito ng main PH version 2, no? Wala silang HP bar at talagang pinopoke sila ng mga skills na meron dito ang ating main Miyaka version 1. Again, Lord Dance. Tol, maalala ko lang, nagkaroon tayo ng patch, latest patch, hindi mo na pwedeng gawin yung Lord Dance, no? Talagang pinalakas ni Munton yung damage ng Lord. Kaya kahit tank ka, ang hapde, kapag sinasalo mo yung Lord, dahil ang gusto mo mangyari, i-bait lang, tangkihin, hindi na siya uubra ngayon dahil ang sakit na ng damage meron yung Lord. Tapos hindi mo na siya pwedeng i-pull. Tandaan nyo yan ha, sa mga hindi nagbabasa ng patch, hindi mo na pwedeng hilahin yung Lord doon sa gilid na gilid, doon sa in favor nyo sa pwesto ng mapa na mas malapit sa base nyo dahil pinaliit yung location na pwede nyong gawin sa paghila ng ating Lord. 16 years old, mag-ingat kayo sa retry niyan, sabi ni Kai. Grabe, shoutcaster, galing. Oy, maraming salamat. Hello sa 195 million viewers. Special Migration with the Violet Requiem. Nandun yung Netherrealm. May BMI in and Blazing Duet. Nagahang na nga yung cellphone ko. Penalty zone. Gawin mo ng 3. Terisla will be taken down. Gawin mo ng 2. Wala na rin yung Claude. Tol, yung damage output na pwedeng ihatid ng isang Claude ay wala na. Sunod-sunod, tumutumba ang main PH version 2. 5 kamote, it's a wipe out mula dito sa main PH version 2. Naku po, and the buleta. Tatapusin na ng mga players ng main Miyaka version 1 yung ating base. Hindi na niya iintayin to. Mukhang tatapusin na at kukunin yung ating game number 1. Victory goes to the side ng main Miyaka version 1. Congratulations guys sa mga players ng main Miyaka version 1. Sila ang nanalo sa ating game number 1 mga tol, no? Ating MVP winner si Boss Deju na gumamit ng Paramis. Shoutout kay Deju na gumamit ng Paramis. Papi para sa kanyang Bruno. Esquala na nag-Florina. Honor para sa kanyang Arlot. At si Lancy naman ang gumamit ng ating Guinevere. On the side naman ng red team mga tol. Shoutout dito sa ating MVP Lost Wither na gumamit ng Claude. Si Ryujin. Sayang nga lang mga tol, no? Namatay ng maaga dun si Claude. Kung naging maingat
nagulat lang siya dun sa pwestuhan niya. Possible, nagkaroon tayo ng magandang laban dun sa team fight na yon, no? Kasi ito talaga yung win condition ng mga players ng main PH version 2. Unfortunately, na-control yon ng mga players ng main Miyaka version 1 at sila ang nag-uwi ng ating game number 1. Despite that, i-shout out natin yung mga players na naglaro sa kanila, no? Si Trebs para sa kanyang Vexana, Bush ang gumamit ng Minotaur, si Super Kill naman ang nagterisla at syempre si Daichi ang gumamit ng ating Barats. So, right now mga tol, game number 2, magkakaroon tayo ng konting short break. Salamat po, Boss Al. Okay, walang problema, Madam Charming. Mas matutuwa ako, Madam Charming, kung tatapusin mo yung live goal ko. Oy, meron akong poll ha. May poll ako dito. Sino ang mananalo? Main PH version 2 o Main Miyaka version 1? So, sagot kayo. Ayan ha. Guys, meron akong poll. So, boto kayo. Tingnan nyo sino mananalo dyan. Wala pa si Eugene. Nandyan po si Madam Eugene. Nandyan po si Madam Eugene. Nagagala lang. Okay, eto na mga tol, welcome sa game number 2 of MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals between Main Miyaka version 1 at Main PH version 2. So maraming salamat po syempre sa owner, organizer, and sponsor ng ating tournament. Walang iba si Madam Miyaka mga eyeball. Syempre with assistance from always reliable ang kanyang partner. Not just in ML, pati yata in real life, no? Si Boss Deju, shoutout kay Boss Deju. So, mga tol, ito yung ating ikalawang tournament yata ng MDT team, no? Si Miyaka Dream Team. So, ang ating magiging champion, mag-uuwi ng 2,500 pesos. At yung matatalo dito, first runner-up, magkakaroon siya ng 500 pesos. So, right into the drafting phase, mga bird, nagkaroon tayo ng switching. So, red side naman ngayon, ang ating main Miyaka version 1, sila ang nanalo kanina nung game number 1. And para sa ating main PH version 2, sila naman ang nasa blue side. So first two bans on the blue side mga tol, Diggy with the time journey at syempre yung netherrealm ng isang Faramis tinanggal na, no? Nirespeto ng mga players ng ating main PH version 2 yung paggamit ng Faramis ni Boss Deju. And para naman dito sa mga players ng main Miyaka version 1, they have decided to ban out this Aurora, no? Tol, si Aurora ang OP ngayon dahil sa ginawang revamp sa kanya, ang daming nag-a-abuse sa kanya sa RG. So kung naglalaro kayo ng RG mga tol, huwag kayong magdalawang isip na pumili ng Aurora. Sobrang OP ng hero na to ngayon. So intayin natin kasi pag na-discover ni Munton na sobrang ina-abuse ng mga players yan, for sure magkakaroon ng nerf yan agad-agad. Second ban on the side ng red team, Matilda Airlines will not be available. At eto na, first 3 picks para sa ating main PH version 2. Nagkaroon tayo ng switching sa heroes mga tol, no? Si Guinevere ang gagamit ngayon, si Daichi. Eto yung jungle kanina, inagaw, tol. Inagaw yung Guinevere on the side dito kay Kuya Lancy mga tol. Sasamahan pa ni Super Kill. Terisla ulit, no? Terisla para dito kay Super Kill habang si Ryuji naman gagamit ng kanyang carry. On the side naman ng ating red team mga bird, nandito yung Arlot with the final slash at si Minotaur. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Si Boss Padrino ang may gamit ng skwala mga tol. Kanina nagulat ako Florin yung kanilang naging row pero eto, ilalabas na yung tunay na lakas ng main Miyaka version 1. Having this Minotaur, yung Desper Stop with the Flicker, sasamahan mo pa ng Minoan Fury, and then with the combination ng Final Slash para dito kay Arlot. And then, yung sa may backline, tol, yung full barrage na manggagaling doon kay Ixia. Yun, yung magiging taga-pulis at taga-tapos ng diskusyon. Tapos talaga ang ML kapag na-execute ng maayos ng mga players ng main Miyaka version 1. Our third ban, Lilia will not be available. And on the side naman ng Tigril, wala na rin yung implosion. Our fourth pick on the side ng main Miyaka version 1, nilabas yung Novaria, tol. Novaria with a vision. Yung Astral Echo, Astral Meteor at Star Shatter na manggagaling kay Boss Deju. Makikita niya kaagad kung saan yung entry points na pwedeng panggalingan ng mga players ng main PH version 2. Kumbaga, hindi ka pwedeng magtago sa damo. Yon ang gustong sabihin dito ng main Miyaka version 1. Our fourth pick, oy, Trebs, ilalakin ba tong Savior with the Dawning Light? Oy, Grak. Si Bush gagamit ng Grak, ha? Okay, Grak with a wild charge at syempre yung kanyang power of nature and guardian's barrier, and then si Trebs picking up this Dawning Light para dito kay Xavier. And our last pick mula kay Lancy, tol.
Martis with a Decimation, Mortal Coil, and Ashura Aura. Nakalock in na yung mga players natin. Shoutout sa mga viewers from MDT family. Kanino kayo kakampi dito sa ating drafting page? Dito ba kayo sa main PH version 2 or sa Miyaka version 1? Hello sa mga viewers natin. Magandang gabi. Welcome sa ating MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals Best of 5 Series. Syempre, shoutcasted by yours truly, Alfred Plays. Ang ating mga players na maglalaro on the side ng main PH version 2, sila ang nasa blue team. Bush gagamit ng Grak, Super Kiel para sa kanyang Terisla, Daichi bilang Guinevere, Trebs para sa kanyang Xavier, at si Ryuji naman ang gagamit ng carry. Para naman sa ating main Miyaka version 1, maglalaro si Honor para sa kanyang Arlot, Lancy bilang Martis, Deju bilang Novaria, Papi pinili niyang Ixia, at si Squala ang gagamit ng Minotaur. Kaya pala finals na. Good luck V1. Syempre, support sa tropa. Ako fair, sabi ni Madam Charming. Let's go to the land of Dawn, mga tol. Once again, intro muna tayo, mga tropa. Teka lang ha, ayusin lang natin yung ating camera. Wait lang ha, i-zoom out natin ng konting-konti yung camera natin, no? Okay, sige. Alright, jungle for the blue side will be this si Daichi para sa kanyang Guinevere, and then ang kanilang magiging roam dito ay si Grak, mga tol. And mid laner or position 4, walang iba kung hindi si Xavier. On the side naman ng ating red team, ang Miyaka version 1, nandito si Martis para sa kanilang core. Mid laner will be this Novaria, at ang kanilang roam ay si Minotaur, pero maagang engagement yata on the top lane. Nandun yung wild charge na paggamit agad ng flicker. Si kuya mo Ixia para dito kay Papi. Kalaban niya dito si Kari. And on the XP lane, eto na naman, yung Never Say Die love story between Terisla at si Arlot, mga tol. Same hero, same players. Itutuloy yung love story. Kanina nung game number 1, sila ulit ang magkatapat, pero focus tayo on the top lane. Level 3 pa lang si Lamsi at nakakuha na siya ng kanyang level 4. Decimation is available mula dito kay Tito Lancy, pero masasalubong yata nila. Nandun yung Spatial Migration with a Violet Requiem, at talagang hindi na nakagalaw si Lancy, tol. First blood on the side ng main PH version 2. Hindi pa yata sila tapos umaksyon. Mukhang manggigigil pa at itutuloy yata nila yung engagement on the top lane. Mind you, mga tol, wala nang flicker si Ixia. Nagamit na ni Ixia yung kanyang flicker kanina, at yung turtle available na. This is the first turtle of the game. In 5 seconds, magi-spawn. Merong retribution on the both junglers natin, mga tol, pero in terms of experience, halos pantay lang sila. Lamang pa nga si Lancy, mga tol. Lamang pa si Lancy sa experience at nangaagaw ng mga jungle. Pero on the bottom lane, mukhang malalim si Terisla. Yung final slash available, pero si Daichi, maaabutan. Yung Arlot, nandun yung Dawning Light. Masyadong makunat si Honor, and what a flicker. Pero merong flicker din na sagot si Terisla. Hindi nga lang sumama yung kanyang execution strike. May penalty zone sa dalawa. Naku, may kanya-kanyang gera. Pero si Terisla at si Arlot ang mabibigyan ng dalawa. 2 XP laners are down sa engagement na yon. 1 versus 1 ang naging trade-off. Pero speaking of 1 versus 1, nalugi si Ixia dahil wala pa siyang flicker. Sinamantala ni Kari yung kanilang 1v1 fight on the top lane. Yung pagong, hindi pa nila sinisimulan. Nag-aambaan once again ang ating Miyaka version 1 at syempre ang main PH version 2. Pero right now, currently 3 minutes into the game, 3-1 ang ating talaan. 8,400 gold ang meron on the side ng blue team, habang 7,700 naman on the side ng ating red team. And turtle goes to the side ng mga players ng Pulang Kuponan. Nandun yung Minoan Fury, may Astral Echo, and Terisla once again has been taken down on the side ng ating main Miyaka version 1. Maghahabol pa yata. Naku po, si Kuya Mulansi with a Mortal Coil out, and finally they will disengage. Nakakuha sila ng pagong at importanteng hero na nabigyan nila, si Super Kiel. Second death para dito sa ating Terisla.
Ilang stars ang pwedeng mag-try out? Nako tol, kailangan mo siguro kausapin si Madam Miyaka kung gusto mong sumali dito sa kanilang squad na MDT, no? Currently, 20 pala yung versions nila, no, mga Perd. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Kung gusto nyo pong sumali sa squad ng MDT, ang Miyaka Dream Team, mag-reach out lang po kayo kay Madam Charming. Nandyan po siya sa ating comment section, pero ngayon, on the middle lane, nako, nandun yung final slash. May pugak nang nagaganap, pero tinamaan pa nga with Star Shatter para dito kay Novaria getting that kill para naman sa ating Arlot, and then yung ating Martis mukhang may pinaplanong hindi maganda at nandun yung Ashura Aura with the Mortal Coil. Dalawa yung kanyang kalaban, gawin mo ng tatlo, pero yung responde on the side ng ating Miyaka version 1 ay nandito na. Hindi nila hayaan na pumasok ng mag-isa si Kuya Mulansi at yung Pagong. Medyo matagal pa, back on the XP lane, 1v1, dalawang makunat na fighters. So mamaya na natin yan pagtuunan ng pansin dahil naglolokohan lang yung dalawang yan. Dito tayo sa ating gold lane. Ops, full barrage sa dalawa pero walang masyadong damage para dito kay Papi. Nandun yung Astral Meteor mula kay Dejo and Star Shatter connected. Kaso ang problema, medyo may defense na rin etong si Grak at hindi nila nabigyan at that exact moment. Wala pa yung Pagong, 10 seconds bago mag-spawn. All 3 ang ating score, 5 minutes into the game, pero ngayon nandun yung Astral Echo at nag-flicker Minoan Fury. Si Squala, tol, hindi nagdalawang isip na gamitin si Squala yung kanyang flicker dahil siguradong sigurado siya na mabibigay niya yung kill on the side ng ating red team. Turtle is available. This is the second turtle of the game. When next series, PM me po. Alright? Guys, sa mga gustong sumali sa squad ng MDT family, nandiyan po si Madam Charming. Mag-tryout po kayo pero may special migration with a violent requiem para doon kay Guinevere and owner has been taken down. Pero yung Pagong, nakuha ni Kuya mo Martis. Naku po, si Squala ay mukhang maiipit. Yung baka na kulay pula ay tumatakbo at hindi na yata makakaligtas pa. Inabutan, tol, nung laso na nanggaling doon kay Terisla. Naku po, si Lancy, kailangan niya mag-ingat. Nakuha na nila yung Pagong. Tapos ang kapalit nun, ang kabayaran ay yung buhay ni Kuya mo Squala. Matagal pa mag-spawn yung next turtle pero going back on the top lane mga tol, no? Ito na yung never say, alam niyo yung classic love story ng ating gold laners naman, no? Talagang inaalagaan ng kanilang mga roams, no? Ganyan yung ginagawa sa normal RG, no? Alagaan mo lang yung gold laner mo kasi yan yung magiging insurance policy mo papasok ng ating mid game at syempre ng ating late game. Kung nalulugi yung jungle sa early game, asahan mo meron kang popondohan at babangkuhan na damage output na manggagaling sa kanilang gold lane. Kaso ang problema mga tol, yung carry ngayon, na-nerf si carry, no? Kaya sinasuggest ng mga analyst ngayon sa RG, sa mga MLBB live streaming, kailangan flexible yung carry. Mas lamang na yung damage item dahil pinalambot si carry, no? Nauso kasi bigla yung meta na fighter tank na utility para sa build ng isang carry mga tol. Speaking of carry, eto, nakikipaglaban yung Grak and then yung Arlot 2v1 and on the bottom lane. Available pa yung mga Tore, gitnang Tore pa lang ang napapabagsak on the side ng ating main PH version 2. Obviously, in terms of sa ating mapa at sa resources, lamang na lamang dito ang main Miyaka version 1. Sila ang may hawak ng lead. Mukhang iipitin nila etong si Kuya mo Daichi, hindi inabutan ng Ashura Aura pero nandoon yung Astral Echo na magsisilbing vision, having the mission para dito sa mga players ng Miyaka version 1. Hello sa 77 million viewers, magandang gabi sa inyo mga tol. Turtle is available. 1 second. Nag-spawn na yung ating last turtle of the game rather mga tol. Oops, teka lang ha. Ito si Super Kill nakikipagkulitan sa tatlo pero antitigas ang mamacho ng mga players dito ng main Miyaka version 1. Oy, ayun eh, Astral Echo, nako, tumalo na naman, nako. Oh no, Minoan Fury, aray, mega kill para dito kay Lancy, may gupit pa namang gagaling para dito kay Martis, tuloy-tuloy yung kanya Mortal Coil and flicker out para dito kay Bush.
Grak surviving that team fight mga tol. Kaso, na-burn out yung kanyang flicker and on the gold lane. Na solo kill na naman ni Kari. Dalawang beses na ha. Dalawang beses nang nabibigyan ng mag-isa. Etong labanan ng ating Kari at Ixia. Pero nakikipagkulitan. Final slash mula dito kay Oner. Nandun yung Dawning Light. Sumabog yung mukha ni Oner. Tuloy-tuloy yung aksyon. May Mortal Call Decimation. Para dito kay Lancy and 3 heroes are down. For the side ng main PH version 2. Lord is available. 8-7 ang ating talaan. 2,000 ang kalamangan ng mga players ng main Miyaka version 1. Sila po ang nasa red side. Hawak po nila ngayon ang kalamangan and sa ating serye, 1-0 ang ating advantage. Sa mga kakapasok pa lang na viewers natin, 1-0 in favor of main Miyaka version 1. Sila po ang nasa red team. Execution strike mula dito kay Super Kiel, pero hindi magiging sapat yon para depensahan ang kanilang tore. And that was a destroyed tower, first tower on the top lane in favor ng main Miyaka version 1. Good luck both teams, sabi ni Charming. Good luck love, Deju. Sana all may love, sabi ni Madam Charming. Ito na yung ating Lord, uncontested Lord for the side ng main Miyaka version 1. Magdi-disengage ba o papalag pa? Magbaback away na lang muna dahil nakakuha na ng major objective, pero nandun yung talon. Special migration with a violent requiem and he will not survive. Papi has been taken down by 2 members of main PH version 2. Lalong-lalo na yung kill. Ang nakasecure doon si Kuya mo Daichi, pero masyadong makati na si Kari tol. Item check tayo. 9-8 ang ating talaan. 1,000 lang ang kalamangan ng mga players ng ating red team. Magaling yung marksman nila, no? Ito yung Claude kanina, etong si Ryujin. Ito yung nakikita kong consistent maglaro on the side ng blue team, no? Props to this Ryujin, yung kanilang marksman. Nandun yung spinning light wheel with the phantom step, pero on the middle lane, may off-cam kill tayong nailista, pero si Lancy ay matutugnas. Yung Kari talaga tol. 4-1-1 na para dito kay Ryujin. Meron siyang Thunderbelt, Magic Shoes, Endless Battle, and Brute Force Breastplate. Ito yung kailangan pag-ingatan ng mga players ng main PH version 2. Alagaan nila etong si Kari, pero on the middle lane, may final slash sa isa and Novaria has been taken down. Pero nabawian naman, 2 mage ang naging trade-off sa engagement na yon. Wala si Xavier, wala din si Novaria. 4 laban sa 4 ang natitira ngayon. Grabe yung Kari, 5-ban ba yan? Yes, tol! Ano to? Game number 2 na ng MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals, no? So mga tol, hindi to 5v5, viewers versus viewers. Magkalaban po yung dalawang squad ni Madam Miyaka na nakarating ng Grand Finals. That is main Miyaka version 1 and main PH version 2. Kailangan talaga bantayan yung Kari, yes. Ito yung win condition nila. Kung ako dito sa mga players ng main PH version 2, ibuhos na nila yung lahat ng itlog nila dito kay Kari. Kailangan nilang maprotektahan si Kari dahil magaling pumesto si Ryujin. Nandun yung full barrage pero may Minoan Fury. Nagkasabay-sabay na nga and 1 member is down. Gawin mo ng 2. Nako, ginawa pa ng 3 ang nawala on the side ng main PH version 2. Killing spree para dito kay Ryujin. Palo, magkari yan, sabi ni Charming, 88, Boss Yumi. Alright, matagal pa yung Lord, pero yung labanan ng marksman natin, no, nananaig ngayon si Ryujin over sa kanilang 1v1 ni Papi, tol. Lamang dito yung Kari laban dun sa Ixia. Pero on the bottom lane, eto, si Lancy tumatrabaho yung kanilang jungle. Destroying that tower on the bottom lane, pero nandun yung Dawning Light para magbigay ng vision, pero hindi muna tatamaan at yung Lord available na in 15 seconds. Hello sa 73 million viewers, magandang gabi sa inyo and welcome sa game number 2 of MDT Clash Season 2 Grand Finals. Syempre, owned, organized, and sponsored by Madam Miyaka with the assistance from ever always reliable Boss Deju. Syempre, shoutcasted by yours truly, Alfred Praise. May Minoan Fury with a full barrage. Nandun yung Dawning Light pero may kabigayan. Naku po, double kill para dito kay Deju. 3 members are down for the side ng main PH version 2. Nandito na naman yung Kari. Having that spinning light wheel and speedy light wheel, meron pang phantom step. Talagang maingat maglaro dito si Ryujin, no? Hindi siya basta-basta pumapasok pag alam niyang delikado. Dahil merong mga heroes na nag-aabang sa kanya, lalong-lalo na yung Arlot. Yung Arlot dito at yung Minotaur.
pinipilit nilang maabot yung backline dahil ito yung sakit nila sa ulo, no? Kahit gaano ka katangki, once nabirahan ka ng isang carry at mastakan ka ng kanyang passive, yung kanyang light wheel mark. Speaking of light wheel mark, nandun yung Minotaur with a desperate stop, and nandun yung Phil Barrage. Buti na lang merong Wind of Nature na available, nagkabigayan, nagkatugnasan, and what a counter go para sa mga players ng main PH version 2. Nabuhay pa nga dun si Kari, tol. Yung kunat, no? Yung build-up na meron si Kari, na survive niya yung engagement na yon. Muntik-muntikana na siya dun sa full barrage at yung combo ng Minotaur. Pero props and commended din ako, no? Dun sa mga respuhan na ginawa dito ng main PH version 2. Lord, marching on the top lane. Yung mga players dito ng main PH version 2, sila ngayon ang dumidepensa at mukhang hindi na itutuloy pa ng main Miyaka version 1 yung pugak na ito dahil wala sila masyadong members. Kakabuhay lang ni Iksha at yung Minotaur ay nandun pa sa base. Palaro po, sabi ni Bryce Ann Flores, tol. Nasa tournament tayo. Wala tayong 5v5 custom game. Nasa tournament tayo, Perd. Basahin nyo po yung caption. Nandyan po tayo sa tournament ni Madam Miyaka. Welcome sa game number 2 ng MDT Clash Season 2 Grand Finals Best of 5. Pantay na pantay yung ating talaan. All to 16 yung ating score. Pero in terms sa resources, 3,000 yung hawak na kalamangan ng main Miyaka version 1. At yung orange buff mukhang pag-iinitan yata nila. Sino ang nakakuha? Si Martis pa rin. Lancy getting that orange buff. Lord, medyo matagal pa pero wala pang nababasag na tore, mga tol. Yung mga tore on the side ng main Miyaka version 1, may mga bawas pero wala pang natutunaw. Wala pang napapabagsak. Silipan ng dalawang roamers natin with this Grak using that wild charge para ma-immune yung mga skills na pwedeng ibato sa kanya pero hindi na yata itutuloy pa. Panggigigilan ni Lancy with a Mortal Coil, Ashura Aura, and then meron pang recall, nangaasar etong si Kuya Mulansi, mga tol. Binagsak na rin yung Astral Echo para dito kay Deju, yung kanyang mga Star Shatter. Nagkakapalitan tayo ng mga mga tol. Yung Vision para doon kay Novaria, same with the Dawning Light para naman sa ating Savior. Pa-shoutout Lodi. Hello kay Lloydie. Magandang gabi kay Lloydie. Kamusta? Good evening, good morning, and good afternoon. Kung nasan ka mang panig ng mundo, magandang buhay po sa inyo. Welcome sa MDT Clash Season 2 Grand Finals. Naku po, on the middle lane, merong full barrage, pero on the back line, nandun yung penalty zone, and Iksha, si Papi, ang nabigyan. Wala na yung dalawang marksman, pero tuloy-tuloy pa yung aksyon. Tuloy-tuloy pa yung laban. Nandun na naman yung Dawning Light. Naku po, tinamaan ng Star Shatter, ang hapdi, ang sakit. Ang hapdi dito ng damage ng isang Novaria, mga Perd, pero lumalaban pa dito si Super Kiel. Having this Terisla, mga tol, yung kanyang spell bomb ay tinutuloy niya. Available na naman yung Star, yung Astral Echo, and Terisla will be taken down. Yung Mortal Coil ay tinutuloy-tuloy pa. Yung Star Shatter, ang kati talaga ni Deju. Nako inaasinta niya tong si Grak. Ang tanong, aabutan ba? Nakikipagpatintero, and he will survive. Alam ni Bush, Alam ni Bush na pwede siyang asintahin. Kaya hindi niya basta-basta dinidiretso yung kanyang lakad. Alam niya na tatargetin pa siya ni Novaria, mga tol. So, very wise play para dito kay Bush, para sa kanyang Grak. Grabe si Deju, sabi ni Charming. Hello kay Cheng. Paano sumali? Nako, yung Grak, mga tol, pipilit yata niyang agawin itong Lord. Ang tanong, meron ba siyang mechanics para i-steal yung Lord na yon, and he will not survive. Grak has been taken down by 4 members ng main Miyaka version 1. Lord, in favor on the side ng main Miyaka version 1. Magmamarcha to dito sa main middle lane. So, win condition, again, mga tol, hindi ako pumapabor sa mga teams na merong advantage, So, dito gusto ko yung mga nalulugi, So, meron silang Terisla, etong main PH version 2, and then meron silang Guinevere. So, ang kailangan nilang gawin, siguraduhin lang na makahuli kahit 2 heroes, At least 2 heroes, mahuli ng Special Migration at Penalty Zone. Tapos, mamumulis na lang etong si Kari.
Kung may execute nila yung ganung movement on the side ng main Miyaka, ng main PH version 2, possible magkakaroon tayo ng comeback into the game number 2. Pero eto na, yung Lord marching on the top lane. Available yung Minoan Fury with a flicker para dito kay Squala, pero ayun, kumaldag na nga yung Lord at yung Torres sa may bandang itaas ay wala na. Papasok na yata yung mga players on the side ng main Miyaka version 1, pero nag-iintay sila ng tamang tempo. Walang mga minion waves na nagmamarcha on the middle lane. Kaya naman magta-transition sila on the bottom lane. Tinitiis pa rin ni Squala yung kanyang Minoan Fury, mga tol, no? Yung flicker. Ang tinatarget nila dito yung carry, eh. Sinisilip maigi ni Kuya Minotaur yung carry kung saan nakapwesto. Kahit mabigyan lang nila, pero nandun at hindi na nakapag-intay. May full barrage na naganap, pero nagsipagtalunan. Tapos na yung Happy New Year, pero buti na lang may Chinese New Year pa naman. 2 members are down on the side ng ating magkabilang kupunan. Wala na si Bush, wala na si Papi. Unti-unting nauubos yung kanilang mga buhay. Nandun yung Dawning Light, pero si Kari talaga, tol. Yung Kari, kahit anong pilit nilang gustong abutin si Kari, napakakunat. Ano bang gamit ni Kari? Naka Thunderbelt, naka Magic Shoes, Endless Battle, Brute Force Breastplate, Wind Talker, and then last item niya, yung Wind of Nature. Gustong gusto at gigil na gigil si Kuya Squala na abutin etong si Kari, pero hindi nila ito maabot, mga tol. Magaling din pumesto dito si Ryujin. Kunat ni Ryu, lala, yung Kari talaga, ganda lagi pwesto. Hindi siya basta-basta pumapasok, no? Meron kasing mga Kari user na talagang aggressive, no? Pero at this time, etong si Ryujin, alam niya na siya yung pinaka-importanting hero on the side ng main PH version 2. Kaya naman hindi siya basta-basta pumapasok. Sinisigurado niya na nabitawan na ng mga players ng main Miyaka version 1 yung kanilang ulti. Lalong-lalo na yung Final Slash, yung Minoan Fury at yung Full Barrage. Once na mabigyan at mailapag na ng tatlong heroes na nabanggit ko yung kanilang ulti, yun na yung go signal para kay Kari na mag-phantom step in. Syempre, ilapag yung kanyang spinning light wheel at yung kanyang speedy light wheel. Lord is available. 20 minutes na pala yung laban, tol. Ngayon ko lang napansin, late game na to, mga Perd. 20 minutes into the game. 5 laban sa 5. 2 tore. Wala na on the inhibitors on the side ng ating main PH version 2. Nakikipagsayawan sila dito sa ating Lord ngayon, mga tol, and they will be reset. Magre-reset muna yung ating Lord. Pero tingnan natin, mga tol, sino ang unang kikilos? Sino ang unang magpaparamdam? Pero yung Grak na pupuruhan, mga tol, ha? Masakit yung poke na ginagawa dito ni Deju, mga tol. Eto na yung Lord. Pinipilit ni Grak na makita man lang, ma-vision, para makita nila. Kasi ang pinaplano dito ng mga players ng main PH version 2, meron silang Dawning Light na manggagaling dito kay Xavier. So ang gusto nila mangyari, lumapit man lang sana yung ating Grak, pero muntik-muntikanan na, no? Nabitin lang ng konting segundo. Kung medyo napaaga yung bitaw ng Dawning Light mula dito kay Trebs, possible na agaw yung Lord na yon. Dahil gumamit ng retry si Lancy, pero hindi niya nakuha yung Lord, no? Actually, yung marksman pa nila yung naka-take down ng Lord na yon. Finals na po. Yes. Paano nga sumali sa tour na? Standing boss Alfric Ben. 1-0 in favor of Red Team. 1-0 in favor of Red Team. Main Miyaka version 1 ang may hawak ng kalamangan. Lord marching on the top lane. Tuloy-tuloy yung mga binabatong pokes netong ni Deju. Having that star shatter, mga tol, nabibigyan ng information at nabibigyan ng vision kung nasaan yung mga important heroes na available for the side ng main PH version 2. Nandoon na naman yung Astral Echo at merong slowness na nagaganap ngayon on the Land of Dawn. Eto na yung Lord. Kakaldag na ba to? Mga tol, wala nang tore on the top lane, pero yung Lord ay buhay pa. Merong engagement na gustong gawin si Squala. Nagiintay siya ng tamang buwelo, pero napagamit na nga ng full barrage. Mula doon si Iksha at yung Lord ay mamamatay na lang. Pero nandun yung ating special migration with the Violet Requiem, and Squala will be taken down. Nako, susunod pa nga si Lancy. 2 players ang nawala at nabura on the side ng ating main Miyaka version 1. Gawin mo ng 3 players ang nabura doon sa team fight na yon. Naku po, habulin pa yata nila si Deju. Wala yung kanyang Astral Recall. Ayan, nagkulang yung kanyang Astral Recall, pero ang tanong, maaabutan ba siya? Pinipilit ni Daichi na abutin with a Psycho Ball and Special Migration. Nandun yung kanyang mga basic hits and kanyang mga normal attacks, and he will not survive.
Deju has been taken down at 4 na players ang nawala on the side ng main Miyaka version 1. Alam nyo, nakabawi doon, no? Obviously, yung ginawa dong yung aggression na nanggaling on the side ng main Miyaka version 1, failed attempt, no? Nabigyan agad si Squala. Hindi man lang yata siya nakagamit ng ultimate, if I'm not mistaken, no? Hindi niya nagamit yung kanyang Minoan Fury dahil natalunan agad siya ni Guinevere. Sa sobrang pagtitiis nila na hanapin yung carry, sila yung naunahan, no? So, I'm not sure kung may problema sila sa shot calling dun sa exact moment na yon, pero I guess dapat unahan nila. Wag silang magpauna dun sa Guinevere. Kumbaga, kapag nakita mo, tol, kahit sinong hero, late game na to, lahat tayo may item, bigyan mo na. Wag ka nang magdalawang isip. Pwede nang bangkas ng MPL, sabi ni Shu. Uy, maraming salamat, Boss Shu. Thank you guys sa mga nakaka-appreciate ng shoutcasting ko, pero pang TikTok lang po ako. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin, mga tol. Lord is available. This is the 4th Lord of the... Pang-5 Lord na pala, tol. This is the 5th Lord of the game. 5 laban sa 5. Yung mga members ng Blue Team, sila ngayon ang nakapwesto sa may bandang gitna, pero merong masamang pangitain na nagaganap on the bottom lane, mga tol. Nagtatago pala si Lancy, and finally na-reveal na yung location ng mga players on the red team. Eto na, aabanti na ba at may Lord pang kailangan nilang pabagsakin? Pang-5 Lord na to. 24 minutes into the game. Ang tagal na nung ating laban, mga tol. Kaway-kaway sa MDT family. Kanino kayo kakampi? Dito ba sa main Miyaka version 1 na may 1-0 na kalamangan? O eto bang main PH version 2 na gustong tumabla pero na-reset ni Boss Bush yung ating Lord? Nandun na yung special migration with a Violet Requiem, pero nakikipag-Lord dance lang sila, mga tol. Yung carry, hindi siya makaalis sa loob ng base dahil kailangan nilang depensahan ang lalaki ng mga minion waves. Pero ngayon, may bakbakan na gaganap na naman. 5 laban sa 4, may full barrage mula doon kay Ixia. Nako, Terisla will be taken down. Susunod pa si Trebs. 2 members na ng main PH version 2 ang pinapabagsak. Gawin mo ng 3. Ayun yung sinasabi ko. Yung carry, yun lang yung win condition na kailangan pag-ingatan ng main PH version 2. Pero ngayon wala na siya. 2 players na lang ang natitira para dumipensa. Ipipilit pa ba o makakabuhay at makakasurvive pa ba ang main PH version 2? And they will secure game number 2 in favor of main Miyaka version 1. Match point para sa main Miyaka version 1, mga tol. Congratulations sa ating winning team. Ang ating red team, ang MVP para sa ating game na to. Back-to-back MVP, tol. Si Boss Deju, siya na naman, no? Siya yung gumamit ng Faramis nung game number 1 at siya yung naging MVP nung game number 1. So ngayon, naban yung kanyang Faramis dahil nirespeto yon ng mga players ng main PH version 2. Pero meron pa rin pala siyang Novaria, no? Shoutout kay Deju na gumamit ng Varia, ang ating MVP winner para sa ating game number 2. Shoutout kay Squala na gumamit ng Minotaur. Owner para sa kanyang Arlot. Si Lancy ang nag-Martis at syempre si Kuya mo Papi para sa kanyang Ixia. Okay, mga tol, alam ko 2-0 na pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Alam ko meron pang itinatagong lakas etong main PH version 2. Hindi sila aabot ng grand finals kung walang ibubuga etong team ni Madam Miyaka. So, shoutout sa main PH version 2. Kaway-kaway sa mga supporters nila. Baka kailangan lang nila ng konting cheer, no? So, baka makatulong yung shoutout ni Boss Alfred Place. Shoutout kay Daichi na gumamit ng Guinevere. Ryujin para sa kanyang carry. Si Trebs ang nag-Xavier at si Bush naman para sa kanyang Grak. And syempre, last but not the least, ang kanilang ex-laner na si Terisla. Shoutout sa'yo, Super Kiel. So, mga tol, bago tayo mag-proceed sa ating game number 3, match point mula sa ating main Miyaka version 1, having that 2-0 advantage para sa ating MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals Best of 5. Magkakaroon muna po tayo ng short break para kahit papano makapagpahinga naman ng kaunti ang boses ni Alfred Place. Marami kayong kakumpetensya, marami nagchat-chat sa amin na magpa-shoutcast and may pasok ako pag weekdays. So, hindi ako available ng Monday to Friday
starting 9 p.m. Hindi ako available ng Monday to Friday starting ng 9 p.m. Kaya pag weekends, available ako 24 hours. 24 hours, pwede nyo akong imbitahan. So, eto na mga tol. Let's go. Game number 3 of MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals Best of 5 Series between Main Miyaka version 1 at Main PH version 2. Mga tol, match point na po ang Main Miyaka version 1, no? They have a current 2-0 lead over Main PH version 2 at sila po ang nasa blue side. Hawak nila yung first pick. Shoutout dito kay Owner, Iskwala, si Papi, si Deju at si Lancy. Habang sa mga players naman ng Main PH version 2, walang adjustments in terms of players, no? Ito pa rin yung mga manlalaro na maglalaro for the red team. Si Ryujin, si Super Kiel, Bush, Daichi at si Trebs. First two bans on the side ng ating red team. Talagang si Aurora at si Matilda hindi lumabas sa ating game na to, no? Pangatlong game na to mga tol. Game number 3, hindi tayo nakakita ng Matilda Airlines at same ng isang pagyeyelo mula kay Aurora. Our two bans naman para dito sa ating red team, Diggy with a time journey and yung Netherrealm na manggagaling kay Paramis will not be available. Ano ang ipaprioritize na pick ng mga players mula dito sa Main Miyaka? Talagang napansin ko lang, etong mga players sa MDT, no? Pinapriority talaga nila si Guinevere, no? So, talagang comfort ng mga players ng MDT ni Madam Miyaka, yung Guinevere, no? So, Guinevere, again, ito, napaka-flexible nitong hero na to. Pwede itong i-roam, pwedeng gawing mid lane, pwedeng gawing XP lane, at syempre, pwedeng i-jungle. So, kaya naman siya pina-priority pick ng mga players natin mula sa MDT. Our answer naman para dito sa ating red team, Minotaur with the Minoan Fury. Wow! For the first time, si Ruby with Be Good, Don't Run Wolf King, and I'm Offended gameplay. Sasamahan mo pa ng Flicker mula dito kay Super Kiel. So, ito yung adjustment na inihatid ng Main PH version 2. Dalawang games back-to-back, pinili ni Super Kiel yung Terisla with the penalty zone, pero hindi yun umubra doon sa Arlot pick-up ng Main Miyaka version 1. So ngayon mga tol, tingnan natin kung eto bang Ruby yung sagot sa 2-0 disadvantage na meron yung Main PH version 2. On the blue team, mga tol, Tigreal with the Implosion. For the first time, bagong hero mula kay Squala, Implosion, Flicker, yung kanyang wave at yung tulak, tol. Mula dito kay Tigreal, sasamahan pa ng Nana. Oy! Shoutout sa mga bebe dyan, no? Sa mga bebe girls na favorite hero yung Nana. Eto, gagamitin ni Boss Deju kung paano yung performance ng isang malakas na Nana user. Yung Nana na merong Molina Smooch, Magic Boomerang at yung kanyang Molina Blitz. Tapos abangan natin kung magpe-flame shot ba to, no? Pero nakikita ko naka-flicker dito si Nana, and on the side naman ng ating Main PH version 2, Eternal Guard mula dito kay Vexana. Ginamit na nila to kanina nung game number 1 at maganda yung naging laro nung game number 1, no? Nagkaroon lang tayo ng comeback on the side ng Main Miyaka version 1. Kaya naman naipanalo yon ng Miyaka version 1 nung game number 1. Our fourth and fifth pick mula dito sa ating Main Miyaka version 1 on the blue team. Iksha ulit mula kay Papi, tol. Tapos yung pambansang bayani ng Pilipinas, etong si Lapu-Lapu from Cebu, Mactan, Cebu. Etong si Oner, Lapu-Lapu with the bravest fighter, and last pick para dito kay Daichi, tol. Nolan with the expansion and fracture. Eto, tol, to be honest, nakakita na ako ng ganitong laruan. Guinevere laban dito kay Nolan. Hindi tinatablan si Nolan ng spatial migration. Nadadodge niya yon. So tingnan natin kung madadodge ba ni Nolan yung spatial migration ni Guinevere. Pero eto na, let's go to the loading screen mga tol. Our players for our Miyaka version 1, sila po ang nasa itaas. Maglalaro si Owner para sa kanyang Lapu-Lapu, Lancy picking up this Guinevere, Deju bilang Nana, Papi para sa kanyang Iksha, at si Squala naman ang gagamit ng Tigreal. For the side naman ng Main PH version 2 on the
the red team, maglalaro si Bush para sa kanyang Minotaur, Super Kill para sa kanyang Ruby, Daichi gagamit ng Nolan, Trebs para sa kanyang Vexana at si Ryujin bilang Claude. Hello sa 70 million viewers, hindi na immune yung ulti ni Nolan, boss. Ay, hindi na ba immune? Nilabas na yung Ruby. Palo, mag-Ruby yan, sabi ni MDT. Sino man ang manalo, mahalaga MDT. Nolan na ni Daichi. Hello ni Miyaka of MDT. Maraming salamat kay Insulated, no? For sharing his insights kasi hindi ako gumagamit ng Nolan. Nakikita ko lang pero eto na. Let's go to the Land of Dawn. Jungle for the blue side ay si Guinevere. Meron siyang Spatial Migration at syempre yung kanyang Psycho Ball and yung kanyang Violet Requiem pero ginugulo ni Burn, no? Pinag-retry lang, tol. Pinagamit ng retry, nagbigay ng vision etong si Minotaur pero going back sa ating intro, middle lane, si Deju para sa kanyang Nana with a Molina Smooch, Molina Blitz. Oy, maraming salamat kay Madam Yanjin for sending 2 GGs at ang kanilang roam ay si Tigril na merong implosion. On the side naman ng pulang kupunan, si Daiji with a Nolan para sa kanyang fracture. Nandun yung tulak at merong pagwasiwas ng mga maso. Pero yung baka, zone out lang. Nakuha yung Lito, yung batang Repolyo on the side mula dito kay Daichi pero may invade na gagawin dito si Lancy, no? Dalawang buff na yung kanyang nakukuha, tol. Pero yung baka itutulak ng palayo mula kay Eskwala at papabayaan na yata yung purple buff, tol. Getting that retry mula dito kay Lancy pero nandito rin yung bakbakan on the first blood para dito kay Guinevere. Nagkalabo-labo doon, tol. Yung mga players ng main PH version 2, nataranta sila, no? Hindi nila maintindihan kung sino yung uunahin. Doon sa may, maganda sana yung pwesto dito ni Vexana, pero na-zone out siya ng Guinevere. Tapos, meron pa tayong separate na engagement dito naman sa may bandang pwesto na to ng mapa, no? Doon namatay yung Minotaur na gamit ni Bush. Okay, for our gold lane naman, mga tol, eto, Claude laban kay Iksha, and for our XP lane, magtatapat si Lapu-Lapu at si Ruby. Turtle is available in 2 seconds. 2-0 yung ating talaan. May 6,400 gold. Oy! Ayun yung sinasabi ko, tol. Grabe naman yung ginagawang recalls dito ni Boss Eskwala, mga eyeball. Wala dito yung retry holder on the side ng red team. Kaya naman, uncontested first turtle of the game in favor of main Miyaka version 1. Kalma Miyaka PH. Hello kay Reyes. Hello kay Madam Niejen. Shoutout sa aking Madam Manager, partner dito sa ating TikTok. Maraming salamat sa aking kakolab na si Madam Yejin, always supportive, mga tol, no? I-follow nyo rin si Madam Yejin. Again, kung gusto nyo magpa-schedule ng mga shoutcasting tournament or scream dito kay Boss Alfric Place, i-PM nyo lang po si Madam Yejin. 2-0 ba naman? Pressure na yan, sabi ni Kai. Nako, punta tayo dito sa may purple buff ulit, ha, mga tol. Talagang kinukulit ng mga players dito ng main Miyaka version 1. Yung pagkuha kahit man lang yung purple, no, ginagawang pagong yung purple buff na to. Pero nandito na yung talon mula kay Deju, mga tol. Available yung kanyang Molina Blitz at meron din siyang passive na Molina Gift. Pero on the middle lane, napabagsak si Vexana. Naiwan ng kanyang mga kasama. Nandun yung Minoan Fury mula kay Bush, pero they will disengage. Ginamit lang yun para itaboy at i-zone out yung mga players ng main Miyaka version 1. Talagang pinupugo at pinapahirapan ng gusto, tol. Hindi pinaglalaro ng ML yung main PH version 2. Dito na nakatira sa base ng, oy, grabe naman yung galawan ni Claude doon, no? Predicted. Alam ni Ryuji na may nag-aabang doon, no? Ni-reserve niya yung kanyang BMI. Nako, tol, sa ganitong sitwasyon, talagang overconfident na yung mga players ng main Miyaka version 1. 4-0 yung ating score. Mantakin nyo, wala pang 4 na minuto pero ganito na yung pinapakita nilang pambubuli at pang-zone out ng mga players on the side ng main PH version 1. Yung Claude na talagang aabangan natin mag-skill sa late game. Hindi pinagpa-farm, tol. Hindi pinagpa-farm si Kuya Mori Eugene. Paano magkakaroon ng item ang isang gold laner kung hindi ka makakuha ng kahit anong experience at gold resources doon sa mga minion waves mo? Second turtle
will be spawned. Yung ating purple buff na pinag-uusapan kanina, ginagawang pagong ni Kuya Squala. Dito na tumatambay yung Tigreal, tol. Kita nyo naman yung ginagawang pag-aangas at nandun yung Desper Stop with Minoan Fury mula dito kay Minotaur. Pero walang follow-up damage at ginawa pang ang Molina. Nandun yung Molina Blitz. Habang nangyayari yung lahat ng team fight dito sa may purple buff, na secure na ni Guinevere yung turtle na yon mga tol, at may bonus pang kill mula doon kay Ruby. Grabe talaga pagka-shoutcaster mo, idol. Hello kay Tanya. Magandang gabi sa mga bagong pasok natin mga viewers dyan. Welcome sa game number 3 of MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals. Ito na mga tol, no? Yung Ruby, magpapalit na sila ng lane. Gumagawa na ng paraan etong si Kuya Ryujin na makakuha ng kahit anong farm. Dahil 5-0 yung ating score, 4,000 yung kalamangan na meron ang main Miyaka version 1. In terms sa kanilang damage item mga tol, sa resources na meron ngayon ang main Miyaka version 1, ang pinakamayaman na hero sa kanila ngayon ay si Ixia. Meron na siyang corrosion sight at pangalawa, at bubuo na siya ng kanyang ikalawang core item. So ngayon, patay na naman si Ruby, tol. 0-2 na mula kay Super Kill. Pinahihirapan ng gusto ng mga players ng main Miyaka version 1 yung buhay ng kanilang PH version 2. Ano ang kailangan nilang gawin? Ano ang kailangan nilang protektahan? Paano makakabangon ang mga manlalaro mula dito sa main PH version 2? Again, they have this Claude na nag-i-scale yung hero na to. Kaso ang problema, paano ka makakapag-farm kung lahat ng mga lanes ay binabantayan at talagang nire-recolan na lang? Emoji ang pinapakita ng mga players on the side ng main Miyaka version 1. Hindi na makapaglaro ng ML ang main PH version 2. Nagsasama-sama na lang sila. Tinitiis nila yung kani-kanilang mga sarili na lumapit yung mga minion waves. Pero fini-freeze ito ng main Miyaka version 1. So na, mga tol, ayun, tumalo na naman, pero disengage lang muna, pero may implosion sa dalawa. Grabe naman yung hiccup ni Squala, and Trebs will be taken down. Susunod si Super Kill, wala na rin si Bush. 3 heroes yung nawala doon sa fake special migration mula doon kay Guinevere. Pero it's all part of the plan. Yung ginawang fake special migration mula dun kay Lancy, sabay back away, fake lang pala yun para mag-dive yung mga players on the side ng main PH version 2. Sabay pasok yung Kuya Tigreal, implosion, and tulak, kaya naman 3 players ang nabigyan doon sa exact moment na yon. Mga 3 digits po ba yan? Sabi ni Reis, bawal kalma, tira na. Hello kay Jukay TV Vlog. Magandang gabi sa iyo, Jukay TV Vlog. Pero ngayon, naku po si Honor, mukhang tatargetin nila etong bayani ng Pilipinas with the bravest fighter. Nandun yung BMI with the blazing duet. Pero mukhang siya ang mabibigyan, and 1 hero is down. Si Ryujin pa nga ang napahamak, tol. Yung Ryujin na bumak up lang, naabangan at natsepuhan ni Kuya Lancy para sa kanyang Guinevere, getting that kill para dito kay Ryujin. First death para sa kanilang Claude. Nandun na naman yung talon ni Lancy with a special migration and violent requiem. Master kill na para sa kanilang Guinevere. Naku po si Trebs, yung Vexana, tol. Hinatid na lang mga Paul. Anong nangyari doon? Grabe na MDT, sabi ni Charming. Pasali po, sabi ni Kageno PH. Alright, 78 million viewers. Alam nyo, gusto ko sanang manalo dito yung main PH version 2, no? Pero, ang hirap ng kanilang sitwasyon, no? Kung magsusurrender, isa yon. Isa sa mga paraan para manalo yung main PH version 2 is kung magsusurrender yung main Miyaka version 1. At yung ikalawa, kung merong magto-throw, no? So, pero kasi 2,500 pesos yung hiniintay. Kung sino magcha-champion between 2 teams, mag-uuwi ng 2,500 pesos. Yung ating first runner-up naman, yung matatalo, 500 pesos.
pero mukhang hindi magbibigay at hindi papasarapin to ng mga players ng main Miyaka version 1, no? Merong mga pride yung mga players na to. Hindi sila basta-basta na magpapatalo at sasabihin na pinaisa namin kayo, no? Kung kayang tapusin at walisin yung laban na to, mga tol, gagawin to ng main Miyaka version 1. Sino bang mas favor dyan sa MDT? Nalilito ako, sabi ni Jukai TV Vlog. Yung Miyaka version 1, yung nasa blue team, Boss Jukai TV. Pero ngayon may engagement na nagaganap and double kill mula kay Papi. Si Squala hindi gumagalaw. Nagpapanggap na computer pero may recalls na pinapakita. Lord is available. Unang Lord pa lang to, tol. Unang Lord pa lang pero ganito na kahirap yung sitwasyon on the side ng ating main PH version 2. Sila po yung nasa red team, no? Tinatry ni Claude yung kanyang best na makapag-farm para kahit paano makahabol siya in terms of damage output kaharap etong si Iksha. So, speaking of Claude, dalawa pa lang yung kanyang core item, no? Kailangan pa niya siguro ng ikatlo. At sana, ang win condition nila dito, mga tol, etong si Ruby. Ang nakikita ko dito, isang magandang I'm offended flicker lang mula dito kay Super Kill. Yon ang kanilang magiging ang tawag dito, yon yung kanilang magiging signal para mabaliktad at magkaroon sila ng opportunity na makambak etong game. Ang tanong, kung magagawa ba ni Super Kill yung I'm offended flicker? Kahit dalawang heroes lang, Super Kill, kahit dalawang heroes lang mahuli mo, sige na isa lang para magkaroon tayo ng game number 4, gusto ko magkaroon ng magandang laban at manalo ng isa, etong main PH version 2, sana mapagbigyan tayo ng main PH version 2, pero eto na, Lord, marching on the top lane, yung mga players dito ng main PH version 2 ay nakaalalay lang, pero nandun at ilatag na yung full barrage, mula doon kay Iksha, Lord has been slain, pero on the bottom lane, may 1v1 na nagaganap ngayon. BMI out mula dito kay Claude. Naiwan doon. Si Kuya Muginiver and Lancy will be taken down. Minoan Fury with the flicker para dito kay Minotaur. Pero yung owner, tol, yung bayani ng Pilipinas ay masyadong makunat. Tuloy-tuloy yung mga minion waves. Kumakatok at pumupugak. Lahat ng lanes ay talagang pinahihirapan. Sabay-sabay na pumapasok yung mga minion waves on the side ng main Miyaka version 1. Pero may pasok at gigil na ginawa doon. Si Kuya Muy Squala, hindi siya nakagalaw, pero nagkapalitan ng kill. Dalawa ang natirang buhay sa magkabilang kupunan, pero tatlo pa pala ang natitirang nakatayo on the side ng main Miyaka version 1. Buhay pa yung lahat ng inhibitors ng main PH version 2 and they will survive. Makakahinga to. Tol, makakahinga pa yung mga players ng red team. So, iintayin pa natin yung next Lord. Ito yung iniintay na opportunity para kay Claude na mabuo niya yung kanyang ikatlong core item. So, meron na siyang golden staff at pabuo na siya sa kanyang ikaapat na core item, no? Maganda yung performance ni Ryujin sa lahat ng games, no? Ito yung kanilang gold laner. So, nakikita ko, tol, kailangan ni Ryujin ng suporta sa kanyang mga kakampi. Pero speaking of suporta, may nahuli doon sa may bandang gitna. Nolan has been taken down. Pero ang problema si Lancy, cooldown yung kanyang special migration, pero ang ganda na full barrage. Tatlo yung nakuha doon ni Iksha. Tatlo yung nakuha ni Iksha doon, tol. Si Vexana na lang yung didepensa, kasama niya ngayon si Minotaur. Makakabasag ba ng inhibitor turret ang mga players ng main Miyaka version 1? First turret destroyed. First inhibitor ang natunaw mula dito sa main PH version 2. Hello sa 75 million viewers worldwide. Second Lord will be spawned. Endable na, sabi ni MDT, nice one. Cassidy, hello kay Shipu, hello kay Miss Kali. Full barrage na naman. Nag-cooldown agad-agad pero si Oner, yung kanyang lapu-lapu mga tol, pero walang buhay si Squala ha. Wala siyang flicker pero meron siyang available na implosion. They will back away. 2 inhibitor turrets ang napatumba ng mga players ng main Miyaka version 1 at mukhang magdidesisyon sila na i-take down na lang yung ating ikalawang Lord. Pangalawang Lord pa lang to mga tol, pero ngayon sa may purple buff, 4 laban sa 1, yung bayani ng Pilipinas tol. Pinatunayan ni Lapu-Lapu na bayani siya ng Pilipinas. Bayani ng Pilipino si Lapu-Lapu lumaban sa 4. Tol, wag mong gagawin yun. Wag mong gagawin yung ginawa ni Lapu-Lapu na lumalaban sa 4.
GGS mga MDT ko, sobrang salamat sa magandang laban. Sabi ni Charming. Hello kay Madam Charming, si Madam Miyaka, ang owner, organizer, and sponsor ng ating tournament. Siyempre, maraming salamat din, Madam Miyaka, no, sa pagbibigay ng tiwala na ma-shoutcast etong tournament nyo. No. Looking forward ako, Madam Miyaka, na makapag-shoutcast pa ng mas maraming games in the future. Siyempre, shoutout sa MDT family. Tandaan nyo yung usapan namin ni Madam Miyaka, ha? Pag meron ako nakitang taga-MDT na hindi nakapag-follow sa akin, sisingilin ko at isesend ko agad-agad. Wala nang explanation. Madam Miyaka, eto GCash number ko. Bahala ka na. Tulog ka na, Ruby, wala kang bilang. Sabi ni Domain, eto na tol, Lord, nasa loob na ng base ng Red Team. Makakadepensa pa ba ang mga manlalaro mula sa main PH version 2? Wala pa ako nakikitang magandang I'm offended mula kay Super Kiel. Talagang hindi pinaglaro ng ML. Etong si Super Kiel, para sa kanyang Ruby, pero si Claude, gumamit ang kanyang BMI, pero nandun yung mga Molina Smooch ay nilalapag para dito kay Deju. Tol, yung ating Nana, 217 ang kanyang KDA, pero si Lancy, 926 na, buhay pa yung natitirang inhibitor turret, pero pumasok doon with a special migration. Violet Requiem, ginawa pang penguin. Nandun yung full barrage, pero wala yatang mabibigyan. Makakasurvive dahil masyadong makunat. May implosion sa dalawa. Yung blazing duet mula kay Claude. Unang nawala si Owner. Sumunod si Squala. 2 members are down for the side ng main Miyaka version 1. Pero ang importante, napabagsak nila yung natitirang inhibitor on the bottom lane. MDT Clash Season 3, pa-reserve na po sa March, Boss Al, sabi ni Charming. Nako, Madam Charming, depende sa schedule yan, ha? Tingnan natin, mga Madam Charming, dahil meron ako mga nakaschedule na booking para sa darating na tournament this coming March. Pero tingnan natin, Madam Miyaka, mag-usap tayo, i-chat mo si Madam Yejin. Galing din naman sa kabila mag-dep, sabi ni Cassidy. Bakit kasi nuulan? Sabi ni Wahaha. Hello sa 83 million viewers, buhay pa, nakadepensa pa yung mga players dito ng main PH version 2, no? 30 seconds bago mag-spawn ang ating ikatlong Lord. Pangatlong Lord to, mga tol, so naniniwala ako sa kakayahan ng mga underdog na teams. Kaya tumanalo. Tiwala lang, no? Intayin lang nila siguro magkamali, no? Magkamali lang ng pasok etong si Squala, tsaka si Lancy. Kayang-kayang mag-counter go ng mga players on the side ng main PH version 2. So abangan natin, mga Perd, kung ano magiging diskarte ng main PH version 2. Pero syempre, hindi naman papayag ang main Miyaka version 1 na magkamali na lang, no, mga tol. So, let's see. Tingnan natin kung sino ang mas magandang execution mamaya. Lalo na itong Lord na to, hindi na to i-contest. Ang hirap pumasok sa ganitong situation, no. Sugal to. Kapag pinilit pa nilang i-contest itong Lord, kaya ibibigay na lang at didepensa once again sa ika-4 na pagkakataon. Didepensahan ng mga players ng main PH version 2 yung kanilang base. Ruby, mangulangot ka na lang, wala kang bilang. Grabe naman yon, si Domain Expansion. Magchochok yan, laging patay lapo nila, sabi ni Wahaha. Build reveal, sabi ni Dre. Eto tol, pasensya na. Ayan po yung ating mga items. Mga tol, Lord marching on the middle lane. Tingnan nyo na lang yung kanilang mga build. Pero, ito, nakatingin ako kay Squala, no? Yung Tigreal with the flicker implosion, tapos yung conceal na pwedeng manggaling mula dito kay kuya mo Squala. Ito ang iniintay kong initiation na pwedeng pagsimulan ng mga players ng main Miyaka version 1. Yung special migration with the Violet Requiem, pero nilatag na una yung full barrage, yung higop na manggagaling doon kay Tigreal ay mukhang makakapagbagsak ng isang Ruby. Tinulak pa nga yata nila, and Bush will be taken down as well. Buhay pa yung Lord, mukhang tatapusin na yata. Tol, kumakatok at nakalock-in na yung mga players ng main Miyaka version 1. Tatapusin na yata nila. Buhay pa yung Lord, nakalock-in. 4 na players ang nawala. Gawin mo ng 5. Congratulations sa main Miyaka version 1. They are the MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals Champion.
Congratulations sa mga players ng ating main Miyaka version 1. Ang mga players na naglaro para sa kanila, MVP winner para sa ating game na to, si Papi na gumamit ng kanyang Iksha, Deju para sa kanyang Nana, Lancy naman ang gumamit ng kanyang Guinevere, si Owner para sa kanyang Lapu-Lapu at si Squala naman ang gumamit ng Tigreal. On the side ng ating red team mga tol, unfortunately hindi nakaisa ang main PH version 2 at winalis ng main Miyaka version 1, yung ating Grand Finals best of 5. Pero okay lang yan mga tol, no? Mula sa main PH version 2, heads up ay alam ko ginawa nyo yung best nyo at hindi biro yung pinagdaanan nyo, no? 20 versions ang nakarating sa akin na teams ni Madam Miyaka, no? Out of 20, kayo yung top 2. Kaya be proud of yourself, mga tol. Shoutout dito kay Ryujin na gumamit ng Claude. Si Super Kiel para sa kanyang Ruby. Si Bush ang nag-Minotaur. Si Daichi naman para sa kanyang Nolan. At si Trebs ang gumamit ng Vexana. So, bago tayo magpaalam, mga tol, para sa inyo ang kanta na to. Congratulations once again sa ating main Miyaka version 1. Ayun na. Maraming salamat syempre sa ating organizer, owner ng MDT squad, no, sa buong MDT family. Maraming salamat po sa tiwala. Thank you rin kay Boss Deju na nag-a-assist dito sa buong tournament ng MDT, no. So once again, congratulations sa main Miyaka version 1. Mag-uuwi kayo ng 2,500 pesos as champions ng ating MDT Clash Season 2 Tournament Grand Finals. And syempre, ang ating main PH version 2, huwag kayong malungkot dahil meron kayong 500 pesos na cash prize, no? So, thank you, Madam Charming. Thank you kay Boss Padrino, kay Domain Expansion, kay Cassidy, kay Madam Rose. Shoutout sa'yo, Madam Rose. Nandyan ka po pala. Shoutout kay Miss Kali. Sa akin top viewer, nandyan pa pala yung aking manager, no? Madam Miejin. Maraming salamat sa support. Kay Zoro ng 100 Tips. Kay Norby Cutie, Jukay TV Vlog, kay Ice, TikToks Apparel, Kasidi, UG, Hindi Loyal, si Papi ADC, si Lay, si Rainiel Sembrano, si Rainer, si Lucilo Ortega, JJ Ray, Repus R, Lancy, Je, ng Hati Titans, Paul, King Zilong, Chudo PH, AJ, Teng, Kenwet, Tirapat, Main PH, Super Kiel. Maraming salamat sa inyo mga tol. Sa MDT, Madam Miyaka, wag niyong kalimutan na mag-subscribe din kayo sa aking TikTok account, no? Wala pong bayad ang pag-subscribe sa aking YouTube account, rather. Sa aking YouTube account, mag-subscribe po kayo. I-upload ko po dito yung mga games natin for tonight. And then, patunugin nyo yung notification bell para lagi kayong updated kapag meron ako mga latest uploads. Again, announce ko lang po, si Madam Miejin, ang aking host, ang aking manager, siya po ang kakulab ko dito sa TikTok. So, please do also support Madam Miejin. Kung sinusuportahan nyo ako, guys, supportahan nyo rin po yung aking manager na si Madam Miejin, no? Ito po yung kanyang TikTok account. So, sa mga hindi nakakaalam, nagsiset po siya ng mga scream. Alam ko, magpapaschedule lang kayo ng scream sa kanya. Tapos, pag available ako yung magsha-shoutcast ng scream nyo, no? And, announce ko lang pala, may ongoing kaming tournament registration this coming March 28, 29, 30, and 31. So, MDT, baka naman Madam Miyaka, makapag-enter kayo ng team. Sana makasali kayo dun sa tournament ni Madam Miejin. So, kahit 10 slots, kunin nyo. 350 pesos lang. And 10,000, ang dami, di ba? 10,000 yung mapapanalunan ng champion. Tapos, yung first runner-up, 4,000. Second runner-up, I think 3,000. And then, yung second runner-up, third runner-up, 2,000. So, ibig sabihin, kapag nakapasok ka sa top 4 semifinals, meron ka nang iuuwi na at least 2,000 pesos. So, kapag nag-champion kayo, 10,000 pesos. Ayun, Madam Miyaka, baka naman. So, salamat Boss Alpic. Oy, thank you guys sa mga naka-appreciate ng shoutcasting ni Boss Alpic. Maraming salamat po, no. Mag-thank you lang din ako sa mga nagbigay ng gift sa akin dito. So, thank you so much po sa mga gifters ko na dumalaw dito sa live stream natin. Maraming salamat kay Madam Ann, kay Blur Gaming, kay Facundo, kay Nix. Sino to? Nag-send ng love you. Si IEUDH, maraming salamat tol. Si RKDG, maraming salamat kay Demonix One, Finest Yumi, kay Mingming, kay Zero, kay Padrino, Jason, Shipu, si OTG Mute Girl, at syempre kay Madam Miejin. Mga tol, sa mga taga-MDT dyan, maraming salamat.
This is Alfred Play saying good night and o mga bata, huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!